panahon ng Kapaskuhan, muli nating ginugunita ang Diyos sa kanyang pinakadakilang handog at pag-aalay, si Jesucristong ating kaligtasan. Sa liwanag ng biyayang ito, tayo rin ay inaanyayahang isabuhay ang diwa ng pag-ibig at pagbibigayan. Muling isasagawa ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ang pamaskong handog ni Inay Maria para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga katutubo, urban poor communities, kabataan at matatandang napapabayaan at iba pang nasa laylayan ng ating lipunan. Noong unang Pasko, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging ilaw at pag-asa ng ating kaligtasan. Sa bawat Paskong ating ipinagdiriwang, inaanyayahan tayong isabuhay ang diwa ng pagbabahaginan upang tayo rin ay maging regalo ng katubusan. Sa lipunang talamak ang nakawan ng mga nasa kapangyarihan, hinahamon tayong yakapin ang landas ng pagbibigay at pag-aalay. Let us reclaim the original intent of Christmas, to selflessly love so that others may have life. Let us begin through this humble gesture of becoming Christmas to others. Tara na't makibahagi sa pamaskong handog ni Inay Maria. Magandang umaga po, mga patalastas. Sa diwa ng regalo ng Diyos sa Kapaskuhan, ang kanyang sarili, muling gagawin ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ang pamastong handog ni Inay Maria para sa makapatid nating higit na nangangailangan. Dahil dito, kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng donasyong bigas, canned goods o cash. May mga donation booth po tayo sa compound ng simbahan at sa front office. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash at bangko. Ang detalye po ay makikita sa mga TV monitors. Sama-sama nating ipadama ang kagalakan ng Pasko sa mga kapatid nating dukha at pinababayaan. Maraming salamat po sa inyong pagiging daluyan ng laging saklolo ng Diyos. Maraming salamat po. Bilang pagdiriwang ng National Vocation Month at ng Redemptorist Vocation Awareness Month, inaanyahan po ang mga kabataan na maedad 15 hanggang 35 taong gulang na makibahagi sa ating Vocation Accompanying Program na ginaganap tuwing Miyerkules sa Vocation Hub na matatagpuan sa patio ng simbahan mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga kabataan at mananampalataya na tuklasin ang tawag ng Diyos, maging ito man ay buhay, reliyoso, pagpapari o sa bokasyon ng pagiging laiko misyonero. Hinihikayat namin ang lahat, lalo na ang mga kabataan, na dumalo at makiisa sa paglalakbay tungo sa pagtuklas ng bokasyon. Paalala para sa mga deboto. Bilang bahagi ng ating paghahanda sa mga posibleng sakuna, ang lahat ng deboto ay pinapayuhan na manatiling kalmado at mahinahon sakaling magkaroon ng malakas na lindol o babala ng storm surge o tsunami. Kung may lindol, mangyaring dahan-dahang lumabas ng simbahan at magtungo sa harapan o sa patio area ng simbahan. Iwasan ang pagtakbo at panatilihin ang kaayusan. Kung may storm surge o tsunami, magtungo sa parking area ng simbahan. Manatiling mapagmatyag at makinig sa mga anunsyo ng pamunuan ng simbahan o ng mga itinalagang tagapag-ayos ng seguridad. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa
at disiplina. Magsiluhod po. Panalangin para sa kabanalan sa bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan, sa pagpapari at buhay leoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo't higit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito ay hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsiupo po. Muli po, magandang umaga. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Rufino Makasait Jr., CSSR. Inaanyahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkaisa ng Espiritu Santo na uway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, amin natin ang mga kasalanan upang kami marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mana Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalapinan ay maglingkod sa iyong kadakilaan at magpuri sa iyo ng walang kahumpay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, nililibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok na maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya ang wikang Griego, Latin at Ebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at sinabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama,
Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumugot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano nga ba ang ating pamantayan para sa isang leader o isang pinuno? Dapat ba siya ay sikat? Dapat ba siya ay makapangyarihan? Dapat ba siya ang pinakamagaling sa lahat? Dapat ba siya ang pinakamaingay sa lahat? Ano nga ba ang dapat na kailangan ng isang leader o isang pinuno? Ito ba dapat ay isang taong handang ialay ang kanyang buhay para sa iba? Isang taong tinutupad ang kanyang pangako. Hindi nasasabing, nandyan lamang ako lagi kapag kailangan niyo ako. Pero sa sandali na kagipitan, mas nauunang nawawala. Pag sandali ng mga takot at pangamba, mas unang titingnan ang kanyang sarili at ililigtas ang kanyang sarili kaysa kakaramihan. Isang leader ba ang hinahanap natin? Ano bang leader talaga ang hinahanap din natin? Atong leader sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Makikita natin kung paanong siya ay handang ialay ang kanyang sarili na kabayubay sa krus upang tayo ay maligtas. At sinabi niya sa isa sa mga alipin, sa isa sa mga tulisan, ngayon din isasama kita sa paraiso. Isang tao, isang leader, handang magpatawad, handang unahin ang kapakanan ng iba, maliban sa kanyang sarili, alang-alang sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. Isang paghahari na bibigay sa atin ng Diyos. Ganito pa rin ba ang mga leader nating inihalal ngayon? Ganito rin pa ba ang mga taong namumuno sa atin? Mas uunahin ba nila ang kapakanan ng nakararami o sa kanyang sarili? Mas uunahin ba nila ang kailangan ng iba kaysa sa kanyang sarili o sa mga tao mas mahalaga sa kanya? Kaya ba nilang ialay ang kanilang sariling buhay talaga para sa iba? Kaya ba nilang ibigay kung anong meron sila sa kapakanan ng nakararami? Isang tanong na dapat natin patuloy na pagnilayan. Ito nga ba ang mga leader na hinahanap natin? Sana nga ang ating mga hinahanap ay ang mga leader na may isang salita, may isang pangako. Pag nagsinabi nilang nariyan lamang ako, nariyan lagi akong kasama ninyo, kasama nila natin hanggang sa huli. Hindi kung saan-saan natin makikita pagkatapos. Madaling sabihin, nandyan lagi ako sa panahon ng eleksyon. Pero kapag nandyan at nanunungkulan, hindi na natin makita-kita. Kayang daw gawin ang lahat ng panahon ng eleksyon. Pero panahon na nakagipitan, mas naunang nawala. Mas una nang lumipat sa ibang bansa. Mas una nang tumakas para iligtas ang kanilang sarili. Ano nga bang leader na hinahanap natin ngayon? Atong leader sinasabi sa atin ng Panginoon. Nasasabi ni Jesus sa kanyang pagsasarili at kanyang halimbawa. Isang taong kayang akuin ang lahat, alang-alang sa kaligtasan din ng lahat. Alang-alang ialay sariling buhay para sa iba. Isang taong naniniwala sa pangako ng Diyos na patuloy na humihingi rin na tayo patuloy na patnubahin ng Diyos sa ating buhay. Patuloy na nag-aakay sa bawat isa sa pabalik sa Kanya at sa ating Diyos. Nawa nga po sa patuloy ng ating pagdiriwang habang ating pinagninilayan ang huling linggo sa liturhikong kalendaryo ng simbahan, ang paghahari ni Kristo bilang Hari at Pari. Nawa nga rin po tayo ay patuloy na maniwala sa Kanyang pangako at tayo patuloy na sumalamin sa Kanyang awa at grasya para sa bawat isa.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamagitan ng misteryo paskual ng aming Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kami magpasakop sa pagmamahal na paghahari ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari at propeta upang dumaloy ang iyong biyaya ng walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama ng bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa mga nakatatanda na may sakit at nangungulila, naway patuloy na palakasin ng Diyos ang kanilang kalooban at pangangatawan sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa lahat na nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang tinapay at
Manalangin kayo mga kapatid upang ipaghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, inulhog namin ang iyong anak na naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ida sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda sa paghirang mong pagpapakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagtubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang Kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y lahat may gawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian ng iyong kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Balang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng anak na ang Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at ang aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nang gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawin namin na pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagid mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ng aming obispong si Jesse, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan, dinggin mo mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon titipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaw at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito nagtataglay na may pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan na iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan na iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parapapuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hiniling namin miyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapad ang maniyang Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karagdagang karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Jesus Kristo sa sanlibutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali. Atin nga po pinagdiriwang ngayon ang buwan ng bukasyon. So patuloy po kaming humiling po sa inyo na ipagdasal at suportahan po yung mga gusto pong magpari, magmadre, magreliyoso po. Gayun din po, ating pong tao ng pamaskong handog para kay Inay Maria ay patuloy pa po ang aming pong paglalakad po ng kung sino pong gusto pong mag-donate at magbigay. So may mga vocation booth po sa buong compound po ng simbahan. At ating pong, pong ating makakalap na salapi o yung may bibigay, ating pong ibibigay sa iba't ibang indigenous communities, kabataan, urban poor at mga matatanda. Nagagawin po ang distribution at immersion during December 1 to 6 bago po magsimbang gabi. Maraming salamat po. Sa punto pong ito, ating pong inanayahan po ang lahat po ng ating pong kapatid po na nakatatanda, lahat po ng mga senior citizens, mga lolo at lola, na lumapit po sa may bandang harapan. Panalangin na pagbabasbas sa mga nakatatanda. Mapagmahal na Ama, pagmasdan mo ang mga kapatid naming nakatatanda. Pinupuri ka namin sa mga kaloob mong biyaya na ibinahagi sa kanila sa napakahabang panahon. Akayin mo sila sa kanilang buhay, paglalakbay, aliwin sa kanilang kalungkutan, alagaan sa kanilang mga karamdaman, at malakasin sa kanilang pangungulila sa yakap ng iyong pagmamahal. Sa pagdaloy ng panahon, igawad mo sa kanila ang mapayapang pamumuhay. Hiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo na atingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at pasubaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kinakapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.